Verse 3. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Chapter 2. Kung nyo matatandaan mga patay, tinalakay natin to, no? Sa mga nakalipas nating pag-aaral. The spirit of apostasy. Yan. Umpisa natin sa verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Anong coming yan? Hindi yan rapture, yan ay revelation. And by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of the Lord, or day of Christ is present. Again, revelation, not rapture. Let no man deceive you, verse 3, by any means, for that day, revelation, the coming of Jesus Christ, second phase, shall not come. Hindi mo na dadating yon, sabi ni Paul. Yung revelation, the revelation of Jesus Christ, before Christ will be revealed, meron po munang mangyayaring event. Ano po yon? Falling away first. Apostasy, and the revelation of the Son of Man. And that man of sin be revealed. Sino yun? The son of perdition. Man of sin. Son of perdition. Ilan lang yan sa mga pangalan ng Antichrist. Antichrist ang tinutukoy dyan. So bago dumating yung Antichrist, may mga event munang mangyayari. Apostasy. Magkakaroon ng malawakang pagtalikod. At yan po ay matagal nang nagsimula. Sa panahon pa ng mga apostles, may apostasy na. Ngayon, tayo po in the last days na. We are in the last of the last days. Talamak na ho ang apostasy. At ako'y naniniwala nasa peak na. Hinog na eh. Marami ng mga tumalikod. Naipaliwanag na natin yan, mga kapatid. So, nangyari na yan. So, ang susunod na magaganap ay ang kalayaan ni Duterte. Hindi pala. Ang pag-absuelto ni Sara Duterte. Hindi, ang susunod mga kapatid ay mari-reveal na ang Antichrist. Kung sino man yun, di natin alam, di na sinabi ng Bible. Mari-reveal. Darating ang Antichrist. At pagdating niya mga kapatid, i-declare niya sa sarili niya, sa lahat ng mga tao, na siya ang Diyos. At dahil dyan, magdidiman siya ng worship. Verse 4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God. Yan. Hanggat magagawa niya, hanggat maaari, lalagpasan niya ang Diyos. At siya ang Diyos. Sino mang tinatawag na Diyos, or that is worship, so that He, as God, see, i-declare niya, God siya, seated in the temple of God. Uupo siya doon sa gagawin ng Israel ngayon, yung pinaplano nilang temple. Wala na may inutos ang Diyos na gawin nila yun. Pero nasa prophecy na yan, gagawin nila yan, para lang upuan ng Antichrist. Hindi ho si Jesus Christ uupo doon sa temple. Antichrist. Kaya hindi alam yan ng mga Hudyo. Pagdating ng Antichrist, akala nila yun yung Christ. Akala nila yun ang Messiah. I-welcome nila yun. At hindi nila alam, dadayain lang sila ng Antichrist. Uupo siya doon, showing himself that he is God. Now, in connection to this, punta tayo Revelation chapter 13, nakakita si John ng isang pangitain o vision, isang a mighty creature, a beast na lumabas mula sa dagat. Revelation chapter 13, look at in verse 1. Revelation chapter 13, verse 1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy,
And the beast which I saw was like a leopard. Kaya nga beast. Inialin tulad siya sa isang mabangis na hayop, leopard. And his feet were like the feet of a bear. And his mouth like the mouth of a lion. Puro hayop, ano? Puro mga mababangis. Pansin nyo, leopard, bear, lion. Kasi halimaw talaga to. Mabagsik po ito. Malupit po itong tao. By the way, ang Antichrist ay tao yan, ha? Hindi po yan system. I don't believe na yan ay system or group or ay religion. Ang sabi, man of sin. So, tao yan. Makapangyarihan yan. Pero may ugaling halimaw. May ugaling hayop. Makahayop na ugali. Walang awa yan, walang patawad yan, masamang tao yan. Kung ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, ang kasalanan magkakatawang tao sa katauhan ng Antichrist. Kaya imagine kung gaano kasamang tao yan. Antayin nyo yung kasalanan nagkatawang tao. Naging tao, naging man. Okay. Malupit po ito. Yan. And the dragon, tuloy ang basa, na walang iba kundi si Satan, in chapter 12 verse 9, the dragon is Satan, gave him his power. May kapangyarihan to. And his throne, kita nyo, may trono, and great authority. Verse 3, and I saw one of his heads as though it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Namangha sila, humanga sila, magaling kasi siya. Genius! At saka, anong tawag dito? Makarisma. Charismatic. Nakiling siya, hahangaan siya ng buong mundo, ang lahat ng sangkatauhan, maliban lang sa elect ng Diyos. At dahil sa paghanga sa kanya, look at verse 4, and they worship the dragon who gave power unto the beast. Who else? And they worship the beast. The Antichrist, saying, who is like the beast, who is able to make war with him. You see that? Verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, the temple, na inupuan niya, binaboy niya, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Verse 8, and all that dwell, take note, all that dwell upon the earth during that time shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. This is the time of tribulation period. Lahat ng tao na nasa lupa dito, puwera lang, maliban lang sa mga hinirang ng Diyos, both Jews and Gentiles, hindi sasamba sa Kanya. Lahat sasamba. Lahat sasamba. Sinamba. Kita nyo, no? Sino mga naging object ng worship ng mga tao? False gods, graven images, Satan, the dragon, and the beast, the Antichrist. You see? Ngayon, magtataka ba tayo? Bakit gano'n? Bakit? Ba't sinamba sila? Hindi ba nila na-recognize yun na hindi yan tunay? Na hindi yan totoo? Na hindi dapat yan ang sambahin? Mamaya, tingnan natin kung bakit. Kasi meron pang isang lumitaw na halimaw. Pagkatapos ng halimaw na ito, o hayop na ito, another beast came up out of the earth. In verse 11, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. Verse 12, and he exerciseth all the power of the first beast, which is the Antichrist, before him, and causeth the earth and them who dwell on it to worship the first beast, whose deadly wound
was healed. Sino po ito? False prophet. Siya po ang magiging leader ng lahat ng mga relihiyon. Magkakaroon kasi ng one world religion. Kasi nga, apostasy na nga eh. Talikod na. Yan yung mga simbahang ayaw sa truth. Magkakaisa sila, magsasama-sama, nakakala nila sa Diyos sila. Yan. Pamumunuan sila nitong beast. At ano ang kanyang mission? Hihimukin niya lahat ng relihiyon na sambahin yung Antikristo. Ikakampanya niya yan. Okay? Sambahin natin itong Antikristo. At para ma-impluensya at ma-convince niya, magpapakita siya ng kababalaghan o yung tinatawag nilang miracle. Magkakaroon sila ng mga miracle crusade. Yung mga mahihilig sa miracle. Maniniwala sila. Verse 13. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Pero ang purpose niyan is to deceive. Verse 14. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles. You see? There you are, miracles. Kaya ngayon, usong-uso miracle eh. Punta tayo doon. May himala doon. May cancer ka, yo, punta tayo doon. May sakit ka doon. Bangkarote ka, bankrupt ka, wala kang pera, punta tayo doon. Papalain tayo doon. Miracles. Mga miracle workers. You see? Preparation yan mga kapatid sa pagdating na Antichrist. Yung pagsamba sa mga images na yan, yung mga miracle workers na yan, see, preparation niya. Yung mga ayaw sa truth, preparation niya. Yung apostasy, preparation yan sa pagdating ng Antichrist. Kaya pag ready na yan, darating na Antichrist. And he will be well received by humanity. Kaya dapat maintindihan natin yan mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo, itong nangyayari sa ating panahon, dapat maunawa natin. May Bible naman tayo eh. Babasahin lang naman natin, pag-aaralan, unawain, ipanalangin, maunawa natin. Nireveal na ng Panginoon yan. Kaya mga nangyayari ngayon, dapat ma-interpret natin yan in the light of the Holy Scriptures. Para hindi tayo madaya, hindi tayo maloko, huwag tayo sasama dyan. Kaya hindi tayo nakikisa sa mga ginagawa nila. Magtataka kayo, ba't tayo hindi nakikipag-fellowship sa mga yan? Kasi alam na natin ang patutunguhan ng mga yan eh. Yung landas na tinatahak nila, yun yung broad and wide way. Sasama tayo doon? Sila na lang. Okay, kung gusto nyo sumama, di sumama kayo doon. Sa mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos eh. Tapos sabihin eh, for the sake of unity, for the sake of love, magkaisa ta. Kaya nga natin ginagawa to for the sake of love. Love for God, for Christ, and for the truth. Love naman eh. Kaya lang, hindi love for error, love for lies, love for wrongdoings. Hindi tayo sasama dyan. Kasi iyan na pinakita na. Diyan na papunta yan. Yung mga religion na yan. Sasambahin nila yung Antikristo. At sino sasamba? Yung mga tumanggap ng tatak. Tuloy natin ang basa. Nasa 14 tayo. And deceiveth them that dwell on the earth. Kita niyo ang purpose, to deceive lang. Kaya ayaw natin ma-deceive tayo dyan. Hindi tayo sasama dyan, ma-deceive tayo dyan. By the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Kaya hindi ko mo gumagawa ng miracle. Sa Diyos na yan. Kita nyo. Kampo ni Satanas gumagawa din ng miracle eh. Huwag tayo papaloko dyan. Bible pa rin tayo. Truth. Doon natin ibabata yan. O nga, gumaling nga. Sino nagpagaling? Diyos? Maski Diablo gumagawa niyan eh. Kaya niyang gawin yan.
Alam niyo naman, Diablo, mangungopia yan eh. Kung anong ginagawa niyo, kokopyahin. Saying to them that dwell on the earth, that they should make an image. Uutusan pa niya. Ang mga tao gumawa ng image to the beast. Yan. That had the wound by a sword and did live. 15. And he hath power, may power siya, to give life unto the image of the beast. Mabubuhay yung image. Kaya yung mga excited na yung rebulto lumuha. Naniwala na. Maski gumalaw pa yan, maski magsalita pa yan, hindi ako sasamba dyan. Ilabag yun sa Bible eh. May Bible tayo. Bible ang batayan natin. Kahit gumawa pa ng milagro yan, mabuhay pa yan, kayo maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Dito tayo sa Bible. Labag yan sa Diyos, pinagbawal niya yan eh. See? Gumalaw yung image of the beast. That the image of the beast should both speak. Yung kaninang binasa natin mga idols na may bibig, sabi ni David, di ba? But cannot speak. Darating panahon, sasalita yan. Oh. You see? Kung mo ba nagsalita, maniniwala ka na. And cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. You see? I-demand compulsory ang pagsamba. Yan. Ngayon, para siguradong sasambahin siya, makuha ang mga tao, mag-uutos yan. May pagagawa. Ano yon? Tatak, blues. Tataka na. Verse 17. 10. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and enslaved. Pantay-pantay na. To receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell except he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. You see, it's a man. It's not a system. It's a man. It's not religion. It's a man. And his number is 600, 666. 666. So, payong kapatid, payong kaibigan, kung sakaling abutin mong panahong ito, maiwan ka sa rapture, papasok ka sa tribulation, hanggat maaari, huwag kang magpapatatak. Kaya pag hindi ka nagpatatak, hindi ka makakabili at papatayin ka. So, anong gagawin mo? Doon nga lang sa vaccine eh. Vaccine pa lang yun eh. Nagpatatak na eh. Eto pa kaya? Sige. Tingnan natin, sabi, hindi ako magpapatatak. Basta, kahit namang hindi ako magpapatatak. Pagdating ng araw na, ikaw pa nauna sa pila. Mahirap yan. Diyan magkakasubukan sino talagang totoong mananampalataya ni Kristo. Diyan na magkakaalaman. Ngayon, hindi magkaalaman kung sino eh. Kasi maginhawa pa. Lahat Kristiyano eh. Pagka ganyan na ang labanan, diyan na magkakaalaman. Kung sinong totoong mananampalataya. Kung sinong merong matibay at matatag na paninindigan. Okay? Patay kung patay. Ang mga totoong Kristiyano, papatayin. At handa silang mamatay. Ngayon, yung mga Kristiyano lang sa ginhawa, puro convenience, papatatak. Ayaw nilang hirap eh. Kaya maganda rin ang mahirap na buhay. Maganda merong trials, merong mga afflictions, kasi dyan matetest ang faith kung tunay o hindi. Ang true faith kasi mga kapatid, persevering. Hindi lang Kristiyano by convenience. Hindi naglilingkod by convenience. Lalo pat sa hirap. Kahit may pag-uusig. Lalo pa sa panahon ng kamatayan. Handang mamatay. Yun ang tunay na may saving faith. Umulan lang
Ay, umulan, di makatin. Umulan lang eh. Ano tayo, naglilingkod by convenience? Pagka maaraw lang atin, pagka umulan, di na. Pagka may pera, pag wala, hindi na. Pag pinagpala, maglilingkod. Pag kahirapan, hindi na. Hindi totoong Kristiyano yung gano'n. Hindi tunay na faith yun. Dapat persevering faith. Ito yung mga tao, no? For convenience, for survival, magpapatatak sila at sasambahin nila yung beast. Patay. Yari na. See? Ito yung Antichrist, mga kapatid, na binanggit ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2. Yung beast na yan, na lumitaw mula sa dagat. Noon pa man, ito na pong hangarin ni Satanas eh, na siya ay sambahin. Kaya nga, di ba, sabi ni Satanas kay Jesus Christ, kung ikaw ang anak ng Diyos, sambahin mo ko. Pambira. Kapal na mukha, ano? Bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kahariang ito, lahat ng kayamanang ito. Sambahin mo lang ako. Hinarap na talaga eh. Anak ng Diyos eh. Grabe, Satanas eh. Noon pa, gusto niya maging Diyos. And all the inhabitants of the earth except God's elect will worship the beast, the Antichrist, the son of Satan. Sambay nila yan. Why? Sapagkat merong spirit. Yan yung ating pinaliliwanag since the day one na tinalakay, pinag-aralan natin to eh. Meron kasing spirit that now worketh in the children of disobedience. And that is the reason why they will worship easily. The Antichrist. Wala nang tanong-tanong pa. Wala nang investigasyon. Wala nang pagdududa. They will worship the Antichrist, the beast. Kaya lahat ng mga umiibig sa mga idolatries, umiibig sa mga graven images, sila mismo, mga kapatid, ang kauna-unahang sasamba sa Antichrist. Prepared na sila. Yung mga sanay na hindi makasamba sa Diyos, na walang larawan, walang Diyos-Diyos, walang imahe. Handa na yung mga yan para sambahin nila ang Antichrist pagdating. Kaya yan, yung mga mahihilig sa yung mga miracle workers na yan, na hindi maniniwala sa Diyos kung wala miracle. Kailangan pa bang pakitaan ka ng Diyos ng miracle para maniwala ka sa Kanya? Anong klase? To see is to believe. Hindi yan true faith. Sabi nga nung 3 Hebrew children eh, yung itatapon na sila dun sa pugon eh, naniniwala kami na kami ililigtas ng Diyos. At kung hindi man, tandaan mo ito, Nebuchadnezzar, hindi kami sasamba sa imahe mo. Patay kung patay. Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi kailangan makakita ng milagro. Sabi nga ni Job, bagamat ako'y kanyang paslangin, yet I will trust in Him. Though He slay me, yet I will trust in Him. Yun ang true faith. Hindi kailangan makakita pa ng milagro o blessing, kasaganaan, tsaka magbibilib. Parang si Tomas. Hanggang di ko makita yung mga print sa kanyang hand, hindi ako maniwala. To see is to believe. That is not saving faith. Tayo hindi tayo naglilingkod dahil sa convenience, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Ano man ang ating kalalagayan dito sa lupa, ano man ang ating kalalagayan, mahirap man o maginhawa, it doesn't matter. We will still serve the Lord. Yan ay kung totoo kang Kristiyano. Kung totoo kang may pag-ibig sa Diyos, kay Kristo at sa katotohanan. Love of the truth. Biyaya ng Panginoon. Those who hate the truth
Those who don't have the love of the truth, they will worship the Antichrist. You know why? Because God will send them strong delusions that they should believe the lie. Kung tinuloy lang natin basa sa 2 Thessalonians chapter 2, magkasunod po yan eh. Tingnan po natin mga kapatid. Di ba lilitaw yung Antichrist? Uupo siya sa temple. Idideceive niya mga tao, lulukoy niya, lilinlangin niya, pati mga Hudyo. Mapapaniwala niya na siya nga yung Christ, the Messiah, si Jesus. Bakit? Paano nangyari yun? Kasi magkakaroon ng strong delusion. Basahin natin. In verse 9, verse 8 muna. And then shall that wicked one, man of sin, son of perdition, tinawag din siyang wicked one, be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Ayun, yung coming na yon, revelation, hindi rapture. Revelation. Even him whose coming is after the workings of Satan with all power and signs and lying wonders. Kaya nga nakagawa ng miracle. May power din eh. And with all deceivableness of unrighteousness. Diba? Di-deceive, kasama yung false prophet, natauhan niya. Di-deceive niya mga tao, in them that perish. Why? Bakit? Because they receive not the love of the truth that they might be saved. Kita nyo, ang danger pag ang church, ang pastor, ang mga tao ayaw sa truth, hindi mahalaga doctrine, hindi mahalaga ang truth. Ayaw mo truth? O sige, bibigay sa iyo ng Panginoon, lie. Look at in verse 11, and for this cause, God shall send them strong delusion. Biro mo yung Antichrist, naniwala ka, yun yung Christ. Di ba delusion yun? Mantakan nyo yung mga Hudyo. Ako naniniwala yung Antichrist, Gentile, hindi siya Hudyo. He will be the last Gentile ruler as prophesied in the Old Testament. Gentile yan. And yet, ang mga Hudyo maniniwala na siya ang kanilang Messiah pagdating ng Antichrist. Antindi, no? Bakit? May delusion. Yan ang mapapala ng mga taong walang love for the truth. Ayaw nyo ng truth, then God will send strong delusion that you will believe the lie. That the Antichrist is God, that the Antichrist is the Christ, but it's a lie. That they should believe the lie. Saan mauwi yan? Verse 12, that they all might be damned. Judgment ng Diyos yan sa mga churches, sa mga pastor na nag-apostatize, ayaw nila ng truth, judgment ng Panginoon. Kaya yung paglaganap ng mga napakaraming mga bulang pastor na nagtuturo ng kamali, judgment na ng Diyos yan. Ilan lang kasi nangangaral dito ng katotohanan eh. At pag nangaral pa ang katotohanan, inuusig pa, pinagtatawanan pa, nilalait pa, hindi pinaniniwalaan, hindi pinakikinggan. Kaya magkakaroon ng falling away first, malawakang apostasy. Kasi sinukuan na nila yung truth. Hindi na nila ma-endure yung sound doctrine, and then they turn away their ears from the truth, and then they depart from the faith. Spirit of apostasy, laganap na! In preparation yan sa pagdating ng Antichrist. Sino yan? Kita yung mga preparation, ano? Yung graven images, miracles, apostasy. Bilang paghahanda yan, hindi sa pagdating Jesus Christ, sa pagdating ng Antichrist. That they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Kaya ako nalulungkot sa mga pastor na ayaw sa doctrine, ayaw sa truth. Sasabihin pa, doctrine. Hindi mahalaga yan. Hindi rin mahalaga. Sige. Kung sa inyo pala, hindi mahalaga yan, bahala kayo. Madideceive sila. Alam nyo ang nagpo-protect sa church para hindi ma-deceive? Truth!
truth. Doctrine, the Word of God. Para hindi ma-deceive. Pero itong mga taong ito, it will not be long. They will be punished sa mga sumamba sa Antichrist. They will be punished. False gods, graven images, Satan, Antichrist, meron pa, pang-5, itong huli, na sinasamba ng mga tao. At ito talagang marami sumasamba kaysa sa graven images, false god, kay Satan, sa Antichrist. Alam mo kung sino yun? Sarili mo. Self. Hindi lamang mga false gods and graven images ang sinasamba ng mga tao, kundi ang kanilang mga sarili mismo. Men, long time ago, had made themselves the object of worship and adoration. Punta tayo sa Romans chapter 1, tuloy lang natin, binasa natin kanina. Tingnan niyo mga kapatid. Yung una, binasa natin from verses 21 hanggang 23, yan, mga graven images, mga idols. Pero pagdating sa verse 24, sino na sinasamba? Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who exchanged the truth of God for a lie, and worship and serve the creature more than the Creator. Sino yung creature doon? It is self. It is self. Paano natin nasabi self? Kasi pagdating sa 26, for this cause, God gave them up unto vile affections. Kita nyo mga taong mahal na mahal ang sarili, sinasamba ang sarili. They gave up themselves vile affections, for even their women did exchange the natural use for that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the women, ano to? Lesbianism, homosexuality, LGBTQ, etc. Burn in the lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was fitting. And even as they did not like to retain God in their knowledge, because para sa kanila walang Diyos. Kami ang Diyos. At gagawin namin kung ano ang gusto naming gawin sa aming mga sarili. Ayun. Kaya nagpakaligaya na sila sa mga pita ng kanilang laman. Bigay todo na. Walang pakundangan. Kung ang Diyos ay nasasaktan, kung ang Diyos ay nagagalit, wala silang pakialam. Ang motto nila ganito, kung saan ka masaya, doon ka. Kung masaya ka dyan sa ginagawa mo, gawin mo. Yan ang motto nila. Kahit masama ang ginagawa nila, basta masaya sila. Kahit kasalanan ang ginagawa nila, basta maligaya sila. Kahit na-open nila ang Diyos, basta maligaya sila. Yan ang pagsamba sa sarili. Ang kanilang mga sarili ang Diyos nila. See? Tuloy. Kaya nga ginibap sila ng Diyos. God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not seemly, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God. Kasi walang Diyos. Haters of God. Ako'y nalulungkot. Kasi yung hipag ng aking anak, so ibig sabihin, kapatid ng kanyang mister, na-discover na meron siyang cancer. Inoperahan. Nalaman ni Mrs. Sister Tess, ginawa niyang kanyang duty to comfort her. Tulungan.
Kung anumang kabigatan meron siya, problema. Ang sabi lang ng misis ko, we will pray for you. Panalangin ka lang. Alam mo yung sagot? I'm sorry, but please don't mention the name of God to me. I do not trust God. I trust myself. Antindi. See? Sino Diyos niya? Sarili niya. May sakit na nga. Nagtitiwala pa siya sa sarili niya. Sa halip na magtiwala siya sa Diyos. Atheist? Atheist. Hindi siya niwala sa Diyos. Minsan ko na siyang nakausap, tinry kong i-share sa kanya gospel eh. Ayaw niya eh. Hindi siya niwala may Diyos. Ngayon, sa ganyang kalagayan, sino kaya pag-asa niya? Sarili niya? Yan nakakalungkot. Halos lahat ng tao ganyan, atheist, walang Diyos. Eh sino Diyos nila? Sarili nila? Haters of God. At ano ba ginawa ng Diyos sa kanya? Kasalanan ng Diyos, nagkasakit siya. Kaya siya namumuhi sa Diyos at ayaw niya mabanggit ang pangalan ng Diyos. Insolent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Yan ang tao na walang kinikilalang Diyos kundi mga sarili nila. Wantusawa sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan, ng karumihan at ng kalikuan. You see? Noon pa man, ito na ang gusto ng tao, na siya ay maging tulad ng Diyos. Di ba yun ang ginamit ni Satan kay Eve? Magiging Diyos din kayo pag kinain mo yan. Naniwala naman itong si Eva at si Adan. Kaya anong ginawa nila para sa kanilang mga sarili bilang kanilang Diyos? Ayan, yung binasa natin. Now, anong dahilan? Bakit ganito ang tao? Yun na nga, due to love of self. Tinalakay na natin, 2 Timothy 3:2. Lovers of themselves. Men shall be lovers of themselves. Yun yung narcissism. What is narcissism? Ang narcissism, an exercise or an excessive love of oneself and a preoccupation with one's own appearance. Dahil ang mga tao ngayon, sobra ng pagpapalag at pag-ibig sa sarili, masyadong conscious sa kanila itsura. Excessive, take note, excessive preoccupation with one's own appearance. Kaya nauso selfie. Self. Yung term na narcissism, mga kapatid, galing yan kay Narcissus. O galing yan kay Narcissus. Sa Greek mythology, si Narcissus ay isang napakagwapong binata. Daig pa si Adonis. Sobrang gwapo niya. Kilala siya sa kanyang exceptional beauty. Kung kaya't pati lalaki at saka babae na-attract sa kanya. Kaya lang, suplado. Papangit nyo. Suplado siya, he has cruelly rejected. Isang araw, habang siya nangangaso, naghahunting, si Narcissus, nakita niya yung reflection niya sa isang pool of water, tubig. Nakita niya sarili niya. Alam niya nga nangyari? Na-in-love siya sa sarili. He was captivated by his looks, by his image. Kaya he fell in love with his own image. At dahil sa hindi na mapuknat yung katititig niya sa sarili niya, nahulog siya sa tubig. At sabi ng kwento, mayroong lumitaw mula doon sa pool of water na bulaklak. Yan. Nang pangalan ng bulaklak ay Narcissus or Daffodil. Yan yung kwento.
Sa makatwid, ang narcissist ay isang tao na meron siyang inflated self-importance. Na walang magaling, walang mahalaga, walang matalino, walang mahusay, kundi sarili niya. There is a hunger for appreciation or admiration. Meron siyang desire to be the center of attention. And there is an expectation mula sa kanya na siya ay tratuhin na special. In short, self-centeredness. So lahat ng self nasa kanya. Self-righteous, self-conceited, self-centered, self-willing, self-willed. Lahat ng self, kabit mo na dyan. Puro self. Alam nyo, ang pagiging flattered ay ang pinakadakilang kagalakan ng marami. At ang kanilang Diyos ay ang kanilang sarili. Pag ang tao flattered sa kanyang sarili, lalo pag pinuri mo yung tao, no, gusto yan eh. Yan ang dahilan kung bakit ngayon, sa panahon ngayon, ang tao gusto niya sumikat. Narcissist. Sikat na mga awit, sikat na mananayaw, sikat sa acting. Yung mga kabataan ngayon eh, sali ng sali sa mga, kasi gusto sumikat. Ba't gusto mong sumikat? Pagpapahalaga sa sarili. Gusto sumikat, gusto yumaman, gustong maging matagumpay, lahat. Puro sarili ho yan mga kapatid. Due to love of self, kaya ganyan. Pangalawa, due to love of pleasures. Lovers of pleasures more than lovers of God. Maraming professing Christians ang mas mahal pa ang makamundong kasiyahan kaysa sa spiritual na kagalakan. Ewan ko kung totoo mga Kristiyano yun. Pagdating sa mga ganitong gawain, walang kaligayahan, walang interes. Pero pagdating sa mga kamunduhan, kalayawan, ayan, game na game. Ayun, masaya sila. Masaya. Tandaan nyo mga kapatid, anuman ang nagbibigay sa iyo ng higit na kasiyahan, yan talaga ang iyong Diyos. Ulitin ko, anumang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng kasiyahan, yan talaga ang iyong Diyos. Tanong, sino talaga Diyos mo? Saan mo matatagpuan ang iyong kaligayahan? Pangatlong dahilan kung bakit ganito mga tao, hindi lang love of self, love of pleasures, kundi love of money. The love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. Jesus said in Luke 12:34, for where your treasure is, there your heart be also. I repeat, sabi ni Jesus Christ, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang tanong, ano ang kayamanan mo? Sino ang kayamanan mo? Kasi nandun ang puso mo. Ang mga pagnanasa ng isang tao ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kanyang puso. Kung nasaan ang kasiyahan o kayamanan ng isang tao, di nandun ang kanyang puso. Tama? Sabi ng isa, ang kumita ng pera ay ang aking pinakamalaking kasiyahan. Kung gayon, ang golden calf niya, ang kanyang Diyos. Ano man po ang ating pinakadakilang kagalakan o kasiyahan at kayamanan, iyon po ang ating langit. Iyon po ang ating Diyos. Kapatid, kung hindi mo mahanap ang pinakadakilang kasiyahan mo sa mga bagay ng Diyos, hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng buhay Kristiyano. Hindi mo nalalaman ang mga kasiyahan na nasa kanang kamay ng Diyos. David said in Psalm 16 verse 1, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may kasayahan magpakailanman. Ang pangaral po ni Pablo, wag natin kalilimutan, yung sinabi niya sa iglesia sa Colossae in chapter 3, verses 1 to 2, sabi niya, set your hearts on things above, not on things of this earth.
Set your affections on things above, where Christ sitteth on the right hand of God. And David said that in the right hand there is joy forevermore. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Huwag natin ilagak ang ating puso sa mga bagay dito sa lupa. Doon sa mga bagay na nasa itaas kung saan naroon ng Panginoong Sus. At huwag din natin kalilimutan na tayo po'y mga mamamayan ng langit. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse 20. Kaya po, bilang pagtatapos natin mga kapatid, lagi po nating suriin ang ating mga puso kasi baka may ibang Diyos na ang nilalaman ng ating puso eh. Baka hindi naman talaga ng Diyos yung ating Diyos eh. Baka bagay o kaya sarili na natin. Kaya dapat ang ating maging prayer, katulad ng naging prayer ni David. Ano po yun? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts. See if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Psalm 139, verses 23 to 24. Search me, O God. Gaya ng sinabi ng anghel, kanina sa Book of Revelation, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At gaya rin ng sinabi ni Apostle Paul sa mga mamamayan sa Athens, hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat nga'y pinag-uutos niya sa mga tao na mag-eksisi silang lahat sa lahat ng dako. Talaga bang ang Diyos mo? O baka yung sarili mo pa rin ang gino-Diyos mo? Talaga bang ang Diyos ang mahalaga sa iyo? O baka naman mas higit pang mahalaga sarili mo kaysa sa Diyos? Tanda natin, ang pinakamamahal na Diyos-Diyosa na nakilala ko, ano man ang Diyos-Diyosa na iyon, tulungan mo akong wasakin ito sa iyong trono. Ikaw lamang ang sambahin ko. Naway ganyan ang ating maging panalangin. Ang pinakamamahal na Diyos-Diyosa na nakilala ko, ano man ang Diyos-Diyosa na iyon, Panginoon, tulungan mo akong wasakin ito sa harapan ng iyong trono at ikaw lamang ang sambahin ko. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y lumuhod. Panginoon naming Diyos, banal, hila, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Matapos naming mapakinggan ang iyong mahalagang mensahe, niluluwalhati at pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Salamat sa mga katotohanan. Salamat, Panginoong Diyos, inihayag niyo ang iyong sarili upang aming malaman na wala kaming dapat na mamahalin, sasambahin at paglilingkuran kundi kayo lamang. Hindi po mga sarili namin. Ang hinihingi nga po ng Panginoon Jesus ay sa mga nais sumunod sa Kanya, ikaila ang kanilang mga sarili. Deny themselves. Father God in heaven, panalangin namin na tunay nga pong na Panginoon Kristo maging lahat-lahat sa amin. At siya ang aming all-sufficiency, hindi ang mga sarili namin. Tulungan niyo po kami na maging willing na ilaan ang lahat namin para sa Panginoong Sus, para sa Kanyang kapurihan, kaluguran at kaluwalhatian. Patuloy niyo po suriin ang aming mga puso, baka kami po dinadaya
at kami po ay nililindang, baka meron pong mga idol sa aming puso na yun pong higit namin pinahalagan kaysa sa inyo. At yung pang aming inuuna kaysa sa inyo. O Panginoong Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. I-revive niyo po kami, Panginoong Diyos, sa amin pong pananampalataya. Naway sa buhay namin, kayo lang ang aming dadakilay, luluwalhatin, pupuriin. Kayong una at higit kaysa sa anumang bagay at kaysa kanino paman. Guide niyo po kami ng iyong mga salita. Patuloy niyo po i-preserve ang church na ito sa purity ng doctrines and morals. Na huwag kaming madadaya ng mga bulang mangaral. Huwag kaming madaya ng sanlibutan. Huwag kaming madaya ni Satanas. Ingatan niyo po ang iglesyang ito. Hanggang sa dumating ang Panginoon Kristo, masumpungan niya kami na nasa tamang pananampalataya, tamang attitude, tamang puso, tamang espiritu. Sa pagdating niya, maging handa kami at haharap kami sa Kanya na hindi po kahiya-hiya. Patuloy kaming gamitin ang church na ito, Diyos, sa pagpapalaganap ng katotohanan. Patuloy namin pinagpe-pray ang salvation ng aming mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa kanila, mga magulang, mga asawa, mga anak, mga kapatid. Tulungan niyo silang maliwanagan, Panginoong Diyos. At i-revive niyo po kami na maging masigasig sa pag-share ng gospel sa kanila. Ipuin niyo ang aming mga labi upang kami makapagsalita at maging masigasig sa paglilingkod. Ingatan niyo po ang aming mga buhay, aming mga lakad, patuloy pong pagpalain ang aming sambahayan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Uwitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali po. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Mamaya po may prayer meeting tayo alas 3 hanggang alas 4:30. Then pagkatapos po noon, worship service, fellowship. Alala ko lang po, no? At next Sunday po ulit. May isa pang Sunday, ano? Tapos Lord's Supper na, diba? Tuloy natin panalangin yung General Assembly, April 17 and 18. Salamat po at God bless us all.